Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 871 hanggang Kabanata 900. Kabanata 871. Tungkol sa kahilingan ni Zhou Mingshan, si Ye Han ay tumango ng malakas. Ang pagpunta sa Global Sculpture Competition ay para lamang matupad ang nais ni Zhou Mingshan. Matapos makuha ang imbitasyon, tumawag si Ye Han sa telepono at hiniling kay Young Master Tang na kumuha ng pasa sa Olympic League. Matapos magpahinga sa bahay ng isang gabi, nagsimula ng pumunta sa paliparan si Ye Han ng maaga kinabukasan. Sa oras na iyon, mas maaga si Young Master Tang kaysa kay Ye Han, at nasa labas na siya ng paliparan, nanginginig ang 2 pasaporte sa kanyang kamay at nakangisi kay Ye Han. Nang hilingin ni Ye Han kay Young Master Tang na mag-apply para sa isang pass kahapon, ipinaliwanag ng lalaking ito na sasama rin siya sa Olympic League. Sa pagkakataong ito ay hindi siya pupunta para pumatay at magsunog, kaya hindi tinanggihan ni Ye Han ang kahilingan ni Young Master Tang. Kinuha ni Ye Han ang pasaporte na itinapon ni Young Master Tang, itinaas ang isang daliri, at sinabi, "Lumang panuntunan. Alam ko, huwag kang mag-alala, makikinig ako sa iyo kapag nakarating na tayo doon, at hindi kita bibigyan ng anumang problema." Impatsyenteng sinabi ni Young Master Tang, pagkatapos ay tumingin sa kanyang relo, at sinabi, "Magmadali, sumakay na. Halos oras na para sa pagkakataon, at narinig kong maraming kagandahan sa Olympic League, at sa wakas ay makakapagpahinga ako doon." "Hindi ka ba natatakot na kapag bumalik ka mula sa Olympic League, pinutol ni Mo Shou ang bagay na nasa ilalim mo? Tanjina, kung hindi mo sasabihin sa akin, sino ang makakaalam?" Itinaas ni Young Master Tang ang gitnang daliri kay Ye Han, at unti-unting nawala ang dalawa sa pasukan ng paliparan. Ang Olympic League ay kilala bilang isa sa 4 na pangunahing kasino sa mundo. Ang pagsusugal ay ang nangungunang industriya sa ekonomiya ng Olympic League. Mahigit sa kalahati ng kita sa pananalapi ng Olympic League ay nagmumula sa industriya ng pagsusugal. Ang pagsusugal sa Olympic League ay parang isang baliw na makina ng pag-imprenta ng pera, at ang malaking kita dito ay hindi mailarawan. May isip kung gaano kaunlad ang industriya ng pagsusugal sa Austrian League. Maraming tao, maging sa loob o sa labas ng bansa, ang gustong pumunta rito para gumastos ng pera na parang tubig. Siyempre, kung makikilahok ka sa pagsusugal sa Olympic League, maaari kang yumaman magdamag, subukang magbago mula sa wala hanggang sa lahat, o maaari kang magka-bankrupt magdamag, mula sa isang bilyonaryo hanggang sa isang pulubi. Ang mga ganitong bagay, sa mga kasino ng Olympic League ay pangkaraniwan. Ang Aomeng Peninsula ay isang lugar kung saan medyo puro ang mga hotel at kasino. Dumating dito sina Ye Han at Tang Dashao pagkatapos umalis sa paliparan. Ang Global Sculpture Competition ay ginanap sa isang 5 bituin na hotel sa Aomeng Peninsula. Ang Blue Sky Resort Hotel, na isang 5 bituin na hotel sa Aomeng Peninsula, ay may iba't ibang pasilidad sa hotel, kabilang ang panloob na swimming pool, bar, restaurant, massage, at iba pang mga bagay. "Tanjina, hindi ito sayang? Hanzi, tingnan mo ang mga binti na iyon, ang figure na iyon, sok-sok." Tuldok-tuldok panipi. Sa tabi ni Ye Han, habang pumapasok si Young Master Tang sa hotel, ang kanyang mga mata ay nakatingin din sa mga kagandahang dumadaan. Sa paligid, halos tumulo ang kanyang laway. Ang susi ay ang lalaking ito ay may makapal na balat. Nagkunwari lang siyang hindi nakikita ang galit na mga mata ng mga kagandahang iyon sa nakaraan. Dapat niyang makita kung ano ang dapat niyang makita at sabihin kung ano ang dapat niyang sabihin. Walang pag-aalala rin. Nakita ito, nagdilim ang mukha ni Ye Han, at mabilis siyang lumipat ng ilang metro mula sa lalaking ito, kumikilos na parang hindi niya kilala. Pagkatapos ng lahat, ang lalaking ito ay isa ring nangungunang anak ng Shanghai City, ang kanyang kalidad ay hindi kasing taas ng isang gangster tulad niya, hindi ba siya mga magagandang babae? Ang lalaking ito ba ay sobrang libog? Hanzi, hintayin mo ako, sasabihin ko sa iyo, sinisiyasat ko na ang hotel na ito bago ako pumunta rito, at dadalhin kita sa isang lugar na may maraming kagandahan mamaya, ang ating mga kapatid ay napakasaya. Naabutan ni Young Master Tang ang mga hakbang ni Ye Han at nagsimulang magsalita ng kumikinang ang kanyang mga mata, at ang mga palad na kanyang kinukuskus pabalik-balik ay nagpapakita na siya ay medyo hindi mapakali.
Nakarinig nito, sinabi ni Yehan, ikaw na bastardo, mas marami kang enerhiya kaysa sa akin. Pagod ako sa paglipad. Kailangan kong magpahinga ng maayos mamaya. Magpatuloy ka mag-isa, huwag mo akong isama. Huwag, paano tayo maghihiwalay kapag magkasama tayo? Mabuti para sa akin, at hindi kita makakalimutan. Tumigil ka. Gumawa ng kilos ng pagtigil si Yehan, at sinabi, wala ako sa mood na samahan ka sa pag-pick up ng mga babae. Pagkatapos makilahok sa Global Sculpture Competition, agad akong babalik sa mainland. Maaari kang maglaro kung paano mo gusto sa mga susunod na araw, ngunit huwag kang magdulot ng gulo sa akin. Tanjina, masyadong naguguluhan ka. Una, itinaas ni Young Master Tang ang gitnang daliri kay Yehan. Habang nag-uusap, nakarating na ang dalawa sa reception desk ng hotel, at ang babaeng hostess na namamahala ay magalang na nagtanong, mga ginoo, nagstay ba kayo dito? Kinuha ni Yehan ang imbitasyon mula kay Zhou Mingshan at ibinigay ito, narito kami para makilahok sa Global Sculpture Competition, at na-reserve na ang silid dito. Sinulyapan ng hostess ang imbitasyon, pagkatapos ay tiningnan ito sa computer, nagbigay ng key card kay Yehan, at sinabi, Sir, pakipunta sa ganitong paraan, dadalhin ka ng aming tauhan doon, nais kong magkaroon ka ng kaaya-ayang paglalakbay. Pagkatapos nito, dinala ng isang kawani sina Yehan at ang dalawa sa elevator patungo sa presidential suite kung saan sila pansamantalang namamalagi. Ang palapag ng Blue Sky Resort Hotel ay hindi mataas, ngunit sumasakop ito ng isang napakalaking lugar. Mula sa presidential suite kung saan nakatira sina Yehan at ang iba pa, makikita mo ang isang golf course at isang malalim na asul na dagat. Sa sandaling pumasok ka sa bahay, tatakbo si Young Master Tang patungo sa bintana at tumingin sa paligid. Nakahiga si Yehan sa malaking komportableng kama, tinitingnan ang isang dokumento na ibinigay sa kanya ni Zhou Mingshan bago siya umalis. Ang dokumentong ito ay isang listahan ng mga miyembro na nakikilahok sa Global Sculpture Contest. Marami sa kanila ay mula sa ibang bansa, at ang kanilang mga diskarte sa pag-ukit ay hindi mas mahina kaysa kay Zhou Mingshan, at medyo sikat sila sa kanilang mga lugar. Sa dokumentong ito, nakita rin ni Yehan nang hindi sinasadya ang pangalan ni Ning Haotian, ang pinuno ng Ning's Jewelry sa China. Para kay Ning Haotian, natural na naaalala pa rin siya ni Yehan. Nang magdaos siya ng seremonya ng pag-aaral sa Shanghai City, dinala ni Ning Haotian ang kanyang mga disipulo upang sirain ang sitwasyon, ngunit ang kanyang mga disipulo ay natalo ni Yehan sa huli, superior. Wow! Hanzi? Halika at tingnan mo. Mainit ang mga mata, masyadong mainit ang mga mata. Ang masiglang boses ni Young Master Tang ay nagring sa bintana, ngunit nang lumingon siya, natagpuan niyang nakasandal si Yehan sa kama at walang galaw. Agad na lumapit ang lalaking ito at hinayla si Yehan. Sinabi ko sa inyo, maaari ba kayong manahimik, anong magagandang bagay ang nakita ninyo? Walang imik si Yehan, at hinayla siya ni Young Master Tang sa bintana para tumingin pababa. Nagulat siyang makita na may open-air swimming pool sa ibaba. Sa oras na ito, maraming tao ang lumalangoy dito, at ang ilang mga mainit na kagandahan ay nakasuot ng maliliit na tatsulok at nakasuot ng mga ganitong hood. Sa unang tingin, maaari nilang talagang pukawin ang mga male hormone ng karamihan sa mga hayop. Hindi ba ito isang grupo ng mga babae? Parang hindi mo pa sila nakikita dati. Bumalik si Yehan at nahiga sa kama ng walang imak, patuloy na tinitingnan ang dokumento. Kabanata 872. Tanjina, wala namang tugon kung lalaki ka ba o hindi. Nalulumbay si Young Master Tang, at walang pag-asa na sasamahan siya ni Yehan para maging masaya, at pagkatapos ay sinabi niya, oo, narito ka sa pugad na ito, bababa ako para aliwin ang aking kapatid, huwag kang maging sakam kapag dumating na ang oras. Pagkatapos ng lahat, si Young Master Tang, na matagal nang hindi mapakali, ay binuksan ang pinto at tumakbo palabas. Ang lalaking ito. Umiling at ngumiti si Yehan, at ibinaba ang impormasyon sa kanyang kamay. Kailangan lang niyang tingnan ang mga bagay na nakasulat dito para maalala. Ano ang pagkakakilanlan at background ng taong nakikilahok sa Global Sculpture Competition? Malinaw na lahat. Totoo, hindi nakaramdam ng anumang presyon si Yehan sa paglahok sa Global Carbon Competition na ito. Sa kanyang lakas at diskarte, maaari niyang lubos na ukitin ang isang walang kapantay na obra maestra. Hindi magiging problema ang pagkapanalo sa kampyonato ng Global Carbon Competition na ito. Ngunit sa pagkakataong ito nang magkaroon siya ng pagkakataon na pumunta sa Olympic League, isang figure ang lumitaw sa isip ni Yehan. Kailangan niyang makilala ang taong ito. Mahigit kalahating taon na ang nakalipas mula nang umalis ang kabilang panig sa kanyang tabi, kumusta na kaya siya?
Naisip ang taong iyon, unti-unting lumitaw ang isang ngiti sa sulok ng bibig ni Yehan. Nanalo ang Xiangjiang, at syempre hindi susuko si Yehan sa taba ng Austrian League Special Administrative Region. Ang tanging problema ay patuloy pa rin siyang umuunlad sa bansa at hindi pa niya ito maisasaalang-alang. Panig, syempre, hindi ito nangangahulugan na hindi pinansin ni Yehan ang lugar na ito sa ngayon. Sa kabaligtaran, sa panig ng Austrian League, naglagay na siya ng isang lihim na paggalaw. Gayunpaman, hindi kailanman tinanong ni Yehan ang tungkol sa pag-unlad ng kabilang panig dito. Sa pagkakataong ito, ang pagpunta sa Austrian League ay isang pagkakataon. Pagkatapos mag-isip, sumando si Yehan sa kama at pumikit. Wala siyang lakas na lumabas kasama ang mga magagandang babae tulad ni Tang Dashao. Kailangan niyang planuhin muna ang maraming bagay sa kanyang isipan, at pagkatapos ay ipatupad ang mga ito ng sunod-sunod, hindi pa banggitin na hindi rin siya interesado sa mga babaeng nakasuot ng maikling damit. Wala siyang anumang uri ng mga kagandahan sa kanyang tabi. Gayunpaman, hindi pa umaabot ng isang oras ang pagpapahinga ni Yehan sa presidential suite nang biglang nagising siya ng isang ringtone. Kinuha ni Yehan ang kanyang cellphone para tingnan ito, pagkatapos ay nag-connect at sinabi, "Ano ang problema? Maaari bang nahuli ka ng isang magandang babae at gusto mong bigyan kita ng silid para magnegosyo? Tanjina, magmadali ka at bumaba sa swimming pool, bata. Kung mahuhuli ka, mapapalo ako." Ang nagdurusa na boses ni First Young Master Tang ay narinig mula sa telepono. Narinig ang mga salitang ito, agad na tinapik ni Yehan ang kanyang mukha. Hindi na kailangang isipin ang kanyang sariling noo, alam niyang tiyak na nasa problema ang lalaking ito, at hindi niya malulutas ang problema ng mag-isa, kaya tinawag niya siya. "Hintayin mo ako, bababa na ako." Ibinaba ni Yehan ang telepono, kinuha ang itim na suit mula sa hanger at isinuot ito, binuksan ang pinto at lumabas. Ang swimming pool ay nasa ibaba lamang kung saan siya nakatira. Gusali, lakad lang sa ilang gusali. Nang makarating si Yehan dito, agad niyang napansin na sa unang tingin, ito ay isang puting lugar na kulay laman. Ang mga lalaki at babae ay nakasuot ng mga swimsuit, lalo na ang mga kagandahang may mapagmataas na dibdib na nagbigay sa mga tao ng isang malakas na visual impact. Maraming tao alinman nakaupo sa isang reclining chair o nakatayo, may hawak na champagne, nakatingin sa parehong posisyon, ang ekspresyon sa mukha na iyon ay malinaw na nanunood ng isang teatro. "Hanzi, nasaan ito?" Sa sandaling makarating si Yehan dito, nakita agad siya ni Young Master Tang, na napapalibutan ng ilang tao, tumalon at kumaway ng palad kay Yehan. Ang paggalaw na ito ay agad na nagparamdam kay Yehan, na nakasuot ng itim na suit, na hindi siya bagay dito. Pumasok si Han sa paningin ng mga tao sa paligid niya. Tiningnan ni Yehan ang posisyon ni Young Master Tang. Ang lalaking ito ay nakasuot ng bath towel at swimming trunks, napapalibutan ng 4 o 5 tao. Sa likod niya ay nakatayo ang isang maganda at magandang babae na nakasuot din ng swimsuit. Hindi na kailangang isipin ni Yehan ang eksena na ito para malaman na ang mga problema ni Young Master Tang ay tiyak na may kaugnayan sa babaeng nasa likod niya. Agad, sa ilalim ng mga titig ng lahat sa paligid, naglakad si Yehan patungo sa posisyon ni Young Master Tang. Ang lalaking ito ang tagapagligtas na nahanap ng matabang lalaki, hindi ba maganda, isang maliit na bata. Ang dalawang lalaking ito ay parang unang beses na pumunta sa Olympic League. Kahit si Shenbing ay naglakas loob na hamanin sila. Nakikipagkumpetensya sila kay Shenbing para sa mga babae. Wala silang malakas na background. Tiyak na hindi sila makakapagstay sa Olympic League. Isa-isa, nahulog ang mga mata kay Yehan, at bahagyang ngumiti. Karamihan sa mga taong narito na nagkaroon ng alitan kay Young Master Tang ay kilala siya, napaka-powerful. Nakita si Yehan na papalapit, isang payat na binata sa harap ni Young Master Tang ay nagbigay ng isang mapang uyam ng ngiti at sinabi, "Matabang lalaki, ito ang tagapagligtas na lumipat, mukhang sa araw na ito ay tadhana na makuha ka mula sa singit ng aking anak. Dadaan. Bata, huwag kang maging mapagmataas." Malungkot na tumingin si Young Master Tang sa payat na binata sa kanyang harapan. Kanina lang, para hindi magdulot ng gulo kay Yehan, nagtiis na siya sa kabilang panig, pero nag-inch ang kabilang panig, hindi lang gustong magnakaw sa kanya ang mas nakakahiya ay ang pagpapalusot sa kanya sa singit ng kabilang panig. Orihinal, para harapin ang ganitong uri ng anak ng mayaman, gamit ang mga kasanayan na pinasanay ni Young Master Tang sa Tianlong Training Ground, tiyak na maaari niyang talunin siya hanggang sa maging ulo ng baboy, ngunit ano ang nangyari, ang 4 na bodyguard sa likod ng payat na binatang ito ay hindi ordinaryong tao. Pero sila, kaya hiniling niya kay Yehan na tumulong. Ano ang problema? Mataba.
Naglakad-lakad si Yehan, tumigil ang kanyang mga mata sa likod ng apat na matangkad na bodyguard sa likod ng payat na binata. Tiyak na nagsilbi ang apat na ito bilang mga sundalo, at nagsanay din ng sinaunang martial arts, at umabot na sa estado ng paglilinang ng Yuan. Sa isang sulyap lang, nakita na ni Yehan ang apat sa kanila ng lubusan. Ang tatlong paa na pusa na sinasanay ni Mr. Tang ng ilang sandali ay natural na hindi sila magagawa ng maayos. Wala naman, pinapayuhan kita na huwag kang maghanap ng gulo para hindi ka maghanap ng gulo. Tumingin ang payat na binata kay Yehan ng may pang-uuyam, at nang magsalita siya, ang apat na bodyguard na nakasuot din ng swimsuit ay agad na lumapit para harangan siya ng walang utos ng payat na binata. Gayunpaman, bago niya malinaw na makita kung paano gumalaw si Yehan, ang kanyang katawan ay dumaan sa harang ng apat na bodyguard at tumayo sa tabi ni First Young Master Tang. Nakita ito, kumunat ang noo ng apat na bodyguard, lumingon, at tumingin kay Yehan ng may malamig na mga mata. Maaari bang maging isang Lien Jiazi ang taong ito? Nag-init din ang mga mata ng payat na binata, na nagparamdam sa kanyang mga mata na agad na madilim. Sinabi ni Yehan, naghahanap ka ba ng gulo? Hindi mo na kailangang turuan ako tungkol dito, mataba, ano ang nangyayari? Nakarinig nito, ngumisi si Young Master Tang at sinabi, Hanzi, ang ilang mga tao ay umaasa sa kanilang kapangyarihan at gusto nilang ipasok ako sa aking singit. Sa tingin mo ba kami, isang malaking tao, ay magagawa ito? Siyempre hindi ko magagawa. Unti-unting naging walang pakialam ang mga mata ni Yehan, at sinunggaban niya ang kanyang singit. Ang nakakahiyang pamamaraang ito ay mas nakakasuklam kaysa sa pagpapasuyo sa kanya ni Nolan Mietian na lumuhod, at ang target ay ang kanyang kapatid. Kabanata 873. Nasa sa iyo yan. Sa Olympic League, walang hindi ko magagawa. Malamig na umienjeos ang payat na binata, pagkatapos ay sinulyapan niya ang magandang babaeng nakatayo sa likod ni Young Master Tang, at sinabi, Xu Mei, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon na pumunta sa binatang ito, kung hindi, dapat mong malaman na wala ng lugar para sa iyo sa Austrian League. Nakarinig nito, nanginginig ang babaeng nagngangalang Xu Mei na nakatayo sa likod ni Young Master Tang, ngunit matigas siyang hindi gumalaw. Sino ang binata sa tapat niya at ano ang kanyang mga libangan? Malinaw na ang mga babae ay hindi itinuturing na mga tao. Para sa kanya, ang mga babae ay isang laruan lamang, at maaari niyang paglaruan ang mga ito ayon sa gusto niya. Okay, napakaganda. Nakita na hindi gumalaw ang babae, si Shen Bing ay lubos na nagalit, at dahan-daang umatras. Nawalan na siya ng pasensya. Hindi niya kailanman hinayaang magkaroon ng magandang buhay ang sino mang sumuwi sa kanya. Nakita ito, maraming tao sa paligid ang agad na nanlaki ang mga mata, ang kanilang mga pagkakakilanlan ay hindi mapigilan ang isa't isa, tila si Young Master Shen ay pipiliing makipaglaban. Patayin sila. Sa isang utos, ang apat na bodyguard na nakatayo sa likod ni Shen Bing ay agad na tumayo, walang pakialam na tumingin kay Yehan at sa iba pa na may mga pagalit na mukha, at pagkatapos ay sinuntok si Yehan at First Young Master Tang isa-isa. Ang dalawang lalaking ito ay mapapahamak. Ang apat na bodyguard ni Shen Bing ay maituturing na napakahusay sa pakikipaglaban sa Austrian League. Sa lahat ng oras, tinapakan ni Shen Bing ang maraming mayabang na mga binatang mayaman sa pamamagitan ng pag-asa sa apat na bodyguard na ito. Ang mga taong nasa paligid ay palihim na nagsabi na umiiling, hindi na nila kailangang magpatuloy na tumingin, maiisip na nila ang wakas ni Yehan at Young Master Tang. Gayunpaman, apat na mahinang tunog ng pagbangga ang narinig sa sandaling ito, at ang mga mata sa paligid ay sumunod ng mabilis. Agad, nagulat silang matuklasan na ang lahat ng apat na makapangyarihang bodyguard ni Shen Bing ay lumipad sa swimming pool. Apatan ang tunog ng pagbangga, at bago pa makita ng karamihan kung ano ang nangyayari, ang apat na bodyguard sa paligid ni Shen Bing ay lumipad lahat sa swimming pool, na nagdulot ng pagsabog ng tubig, at ang ilang mga babaeng nasa swimming pool pa rin ay pinatay din. Sumigaw sila ng may takot sa paggalaw na ito, at isa-isa silang gumapang patungo sa pampang. Nakita ang eksena na ito, isa-isa ang mga ekspresyon ng pagkamangha ay mabilis na umakyat sa mga mukha ng karamihan sa paligid. Ang apat na expert bodyguard sa tabi ni Shen Bing ay itinapon sa swimming pool, at ito ay sa napakaikling panahon. Agad, ang mga mata ay muling nahulog kay Yehan. Hindi nila malinaw na nakita kung paano gumawa ng pag-atake si Yehan kanina. Nagawa nilang talunin ang apat na bodyguard sa tabi ni Shen Bing sa isang iglap, na nagpatunay na si Yehan ay isang napakahusay na mandirigman din. Ang isang tao ay tiyak na hindi kasing simple ng hitsura nito sa labas. Ang Huaxie Kung Fu ay talagang kamangha-manghang. Hardy,
Nakita mo ba kung paano gumawa ng galaw ang batang lalaking Chino na iyon kanina? Sa ilalim ng isang payong sa araw sa sulok ng swimming pool, isang dayuhang binata na may mahabang buhok ang nagtanong sa taong nasa tabi niya. Nakarinig nito, umiling ang lalaking nagngangalang Hardy at sinabi, Master Sharon, patawarin mo ako, dapat siyang isang napakahusay na master. Hindi ko nakita kung paano niya ginawa ang shot kanina, pero, ang taong ito ay parang isang tao. Oh, Hardy, kilala mo ba siya? Mausisa na tanong ng dayuhang lalaki na nagngangalang Sharon. Hindi ko siya kilala, ngunit nakita ko na ang kanyang larawan sa pag-aaral ni Mr. Kung tama ako, siya ang naggamot sa sakit ni Mr. Nakarinig nito, si Sharon ay dumiretso at sinabi, ang ibig mong sabihin ay siya ang Chinese miracle doctor, ang naggamot sa aking ama. Siya malamang iyon. Tumango si Hardy. Gago. Mahigpit na kinuyam ni Shenbing ang kanyang mga kamao, at ang malungkot na tingin sa kanyang mukha ay lalong tumindi. Ang apat na bodyguard na kanyang inasa sa lahat ng oras na ito ay natalo sa isang pagkikita, at nahulog pa sa swimming pool. Ito ay literal na isang sampal sa mukha. Hoy! Hanzi, mahusay ang ginawa mo. Binigyan niyang Master Tang si Yehan ng thumbs up. Kung papayagan siyang gawin ito, siya ang taong nakahiga sa swimming pool ngayon, at gayon din ang magandang babaeng nagngangalang Shumei. Nakatingin kay Yehan ng may maliwanag na mga mata, ang dahilan kung bakit naglakas loob si Shen Bing na maging napakalakas, bukod sa kanyang makapangyarihang background sa pamilya, ay dahil mayroon siyang apat na bodyguard na napakahusay sa pakikipaglaban. Ang apat na bodyguard na ito ay hindi lamang mapoprotektahan ang kanyang kaligtasan, ngunit mapoprotektahan din siya. Maging isang kasangkapan para sa kanya upang tapakan ang mga tao. Pinapalakpak ni Yehan ang kanyang mga kamay, tiningnan si Shen Bing sa tapat niya, at mahinahong sinabi, dapat kang maging masaya na nasa Austrian League ka. Kung nasa mainland ka, sino mang manggahas na sabihin na pinatay mo ako ay matagal na siyang nakapunta kay Lord Yan. Nakarinig ng mga salita ni Yehan, isang nakakatakot na galit ang sumilay sa mga mata ni Shenbing. Sa sandaling ito, ang apat na bodyguard na nahulog sa swimming pool ay isa-isa na umakyat, at tumayo sa tabi ni Shenbing na nakayuko, Young Master Shen, patawarin mo ako. Nakarinig nito, si Shenbing, na galit na sa kanyang puso, ay agad na lumingon, at sumigaw sa bawat isa sa apat na tao, mga tanga, lahat kayo ay isang grupo ng mga tanga, at hindi ko kayang talunin ang kahit isang tao. Wala akong pakinabang sa pagpapalaki sa inyo. Dahil sa pagsampal ni Shenbing sa publiko, bagaman nagalit ang apat, hindi sila naglakas loob na magsalita. Okay, umuwi na tayo kung galit ka na, ang mabubuting aso ay hindi nakakaabala, umalis na tayo sa daan. Nakarinig ng mga salita ni Yehan, si Shenbing, na galit na, ay lumingon, tiningnan si Yehan, at sinabi sa isang malamig na boses, Okay, may tapang ka, kaya mong makipaglaban ng maayos, tama ba? Tatawag ako ng isang grupo ng mga tao para samahan ka ngayon makipaglaban at tingnan kung ilan ang kaya mong manalo. Pagkatapos magsalita, kinuha ni Shenbing ang kanyang mobile phone at nag-dial, nasaan ka? Magmadali at magdala ng ilang daang tao sa Blue Sky Resort Hotel. Papatayin ko ang isang batang lalaki mula sa mainland. Nakarinig nito, kumunat ang noo ni Yehan. Ang lalaking ito ay hindi siya hinayaan na magdusa at gusto pang palakihin ang mga bagay-bagay, sa tingin mo ba ay hindi niya ito magagawa? Kabanata 874. Hoy, mukhang may mas masayang palabas na mapapanood. Narinig ko na malapit ang ugnayan ng pamilyang Shen sa Axgang ng Austrian League. Ngayon na humihingi ng tulong si Shenbing, dapat ay hinahanap niya ang Axgang. Gayunpaman, ang batang lalaking ito mula sa mainland ay medyo marunong makipaglaban. Kahit ang apat na master bodyguard sa paligid ni Shenbing ay hindi pantay sa kanya. Gupitin, ano ang silbi ng pagiging marunong makipaglaban? Maaari bang makipaglaban pa siya ng 100? Bukod dito, ito ang Austrian League, ang teritoryo ng pamilyang Shen. Kapag ginamit na ang relasyon, hindi alam kung makakalabas pa ang lalaking ito ng buhay sa Austrian League. Sa paligid, isang grupo ng mga bulong na boses ang dumating. Bata, hindi ka ba mahirap talunin? Tumayo ka lang at huwag umalis kung may tapang ka. Tumingin si Shenbing kay Yehan ng may malungkot na mga mata matapos ang tawag sa telepono. Mukhang may utang ka ng leksyon. Naglakad si Yehan pasulong, at pagkatapos, nakita ang mga nagulat na mga mata sa paligid niya, inihampas niya ang kanyang kamay na parang kidlat. Pak! Isang napakalakas na sampal ang dumating nang tumama ang palad ni Yehan sa gilid ng mukha ni Shenbing, at agad itong umalangaw-ngaw.
Ang sampal na ito ay nagparamdam kay Shenbing na umatras, at pagkatapos ay inalalayan ng 4 na bodyguard sa likod niya, up. Sa sandaling ito, medyo natigilan si Shenbing. Tinakpan niya ang kanyang mukha at tumingin kay Yehan ng may hindi makapaniwalang ekspresyon. Talaga bang sinampal siya sa mukha ng isang tao mula sa pamilyang Shen ng Olympic League? At sa harap ng napakaraming kilalang tao at mayayaman. Sa paligid, ang mga taong orihinal na gustong manood ng palabas ay muling natigilan, at lahat sila ay nagulat. Wala itong halaga para sa pagsuntok sa 4 na bodyguard, malaki. Tanjina, ang lalaking ito ay napakatapang, sinampal niya talaga si Shenbing, hindi ba niya gustong nasa Austrian League? Ang taong ito ay talagang sapat na ang tapang. Sa mga binatang mayaman ng nakababatang henerasyon na naglakas loob na sampilan si Shenbing ng hayagan sa Austrian League, natatakot akong walang may tapang. Nipalilibutan ng mga nakakagulat na mga mata, isa-isa ang patuloy na nagkikita at nahuhulog sa katawan ni Yehan. Tinitingnan ng binatang tila kalmado kahit na matapos siyang sampilan ni Shenbing, lahat sila ay nakaramdam ng hindi totoo. Ano ang katapangan? Natatakot akong wala na ito. Tulad ng kasabihan, ang isang malakas na dragon ay hindi nananaig sa mga ahas sa lugar. Kapag pumunta sila sa Olympic League, kahit na ang ilang kilalang tao at mayayaman ay magbibigay ng mukha sa mga ahas sa lugar na ito at hindi makikipaglaban sa kanila. Ang kilos ni Yehan ay ganap na kabaligtaran. Huwag kang matakot dahil nandito ang aking kapatid, ayos lang. Inaliw niyang Master Tang si Shumei, na mahigpit na nakahawak sa kanya gamit ang 2 kamay, at si Shumei, na namumutla ang mukha. Kay Yang Master Tang, si Yehan ay nananakit lang ng tao, at mabuti kung hindi niya pinatay ang sinuman, up. Siyempre, pagdating kay Yehan, kung makipaglaban siya, makipaglaban siya. Kahit na hindi siya makipaglaban dahil sa pagkatao ni Shenbing, malamang na hindi siya hahayaang makalusot ng madali. Bastardo, naglakas loob kang saktan ako. Sa sandaling ito, si Shenbing, na sa wakas ay nakabawi sa kanyang ulirat, ay tinakpan ang kanyang mukha at tumingin kay Yehan. May mga masasamang sinag ng liwanag sa kanyang mga mata at tumingin kay Yehan. Ang kanyang mga mata ay tila papatay kay Yehan. Nakarinig nito, ngumiti si Yehanhan at sinabi, "So what if I hit you? Isa ka pa ring gintong sanga at jade leaf, hindi mo ba ako kaya hawakan? So what if I hit you? Huwag mong sabihin na gintong sanga at jade leaf ka pa rin na hindi mo kaya hawakan." Nakita ang malamig at masasamang tingin sa mukha ni Shenbing, malamig na ngumiti si Yehanhan. Bilang walang awa na Panginoon ng Underground World, tulad ng naisip ni Yang Master Tang, nananakit lang ng tao, pero hindi pumapatay, ay maaway na. Hoy, bata, hindi ka babaliw kanina. Ano ang nararamdaman mo ngayon na gusto mong ipasok ako sa iyong singit? Hindi ba talaga ito cool? Hinailan ni Yang Master Tang ang namumutlang si Shumei pasulong at ngumisi ng may ngiti, nagtaas siya ng gitnang daliri kay Shenbing matapos magsalita. Mga bastardo kayo, dapat ko kayong patayin dito, dapat ko kayong pahirapan hanggang sa mamatay. Narinig ang sinabi ni Tang Dashaw, nanginginig si Shenbing sa galit, ang kanyang mga mata ay parang mga ligaw na hayop, nakaturo nakatingin kay Shumei na namumutla ang mukha, at ikaw na babaeng malandi, papatikiman kita kung ano ang buhay na mas masahol pa sa kamatayan, at mamamatay kayong lahat. Tanjina, Hanzi, mukhang masyadong gun ang pagsampal sa kanya at hindi niya nakita ng malinaw ang sitwasyon. Sinabi ni Yang Master Tang nang may pang-uuyam sa kanyang mukha, "Bata, kung gusto mong makalabas dito ng buo, mas mabuting isara mo ang iyong mabaho mong bibig, kung talagang inis mo ang aking kapatid, sa susunod ay hindi na ito kasing simple ng pagsampal sa iyo. Lahat kayo ay may tapang, at pagsisisihan ninyo ang inyong pag-inis sa akin mamaya." Ang makamandag na liwanag sa mga mata ni Shenbing ay lalong lumalakas, at sinabi niya, "Sa Austrian League, walang sino man ang naglakas loob na hawakan ako, si Shenbing. Kung hindi ka aalis kung may tapang ka, tingnan natin kung sino sa atin ang maglalaro hanggang sa mamatay." Walang gumalaw dati, kaya ngayon may mga tao. Ngumiti si Yehan at sinabi, "Okay, kung gusto mong maglaro ng malaki, sasamahan kita, dahil natatakot ako na ang huling eksena ay lampas sa iyong kontrol." Pagkatapos noon, lumingon si Yehan at umupo ng diretso sa reclining chair. Hinayla rin niyang Master Tang si Shumei para umupo sa kabilang panig. Kumuha si Yehan ng sigarilyo at ibinigay ito kay First Young Master Tang, at siya mismo ay nagsindi ng isa at mahinahong naghintay, walang bakas ng takot sa kanyang mukha. Nakita ito, ang mga kamao ni Shenbing ay mahigpit na nakakuyom, at ang masamang kulay sa kanyang mga mata ay ligaw na kumikislap, napakaganda.
Tanga, syempre ayos lang kami, sino ba ang katulad mo? Tumingin siyang Master Tang kay Shenbing nang may paghamak habang naninigarilyo ng sigarilyo, at sinabi, dalhin mo na agad ang iyong tagapagligtas, kami ay mga abalang tao, ang oras ay mahalaga. Nakarinig nito, ang mga tao sa paligid ay agad na nagtinginan sa isa't isa, ang dalawang lalaking ito ay alinman ay tiwala o matapang, si Shenbing ay hindi kayang tapakan ang dalawang ito ng mag-isa, ang tagapagligtas na kanyang tinawag ay tiyak na hindi pangkaraniwan. Kagiliw-giliw, ang batang henyo na doktor na ito ay tila nagpapahintulot sa amin na manood ng isang magandang palabas. Sa sulok ng swimming pool, dahan-dahang ibinaba ni Sharon ang telepono, at pagkatapos ay tumingin sa isang larawan na ipinadala ng kanyang telepono. Ang may-ari sa larawan ito ay si Yehan. Nakausap na ni siya lang ang kanyang ama tungkol dito kanina, at nakuha ang larawan ni Yehan ng sabay. Master Sharon, gusto ba nating magpakita mamaya? Bulong ni Hardy. Kabanata 875. Ngumiti si siya lang at sinabi, manood muna tayo, ang doktor na siya ay hindi simple. Habang naghihintay ng ganito, pagkatapos ng 10 minuto, dumating na ang tinulungan ni Shenbing, at sa intersection ng pagpasok sa swimming pool, mayroong 7 o 8 mag-agarang nakabihis na mga kabataan na naglalakad papasok na nakataas ang kanilang mga ulo. Ang mga waiter ay dali-daling umiwas sa kanila nang makita nila sila. Ang sitwasyon na ito ay agad na nakakuha ng atensyon ng mga tao sa paligid ng swimming pool. Hehe, ang kakayahan ni Shenbing ay talagang sapat na. Dumating ang ilang kilalang lalaki mula sa Austrian League. Ang dalawang nangungunang tao ay dapat sina Ma Xiao, ang anak ng leader ng Axe Gang, at si Zia Donglio, ang batang may-ari ng Sand Gold Casino. Sila nga iyon. Ang dalawang lalaking ito ay maituturing na mga anak na may impluwensya sa Olympic League. Ang mga tao sa likod nila ay hindi mahina sa Olympic League. May mga tao mula sa mga shopping mall at sa opisyal na mundo. Tinitingnan ng grupo ng mga kabataang naglalakad patungo sa swimming pool, ang mga mata sa paligid ay nahulog sa kanila. Ang mga taong ito ay may malalakas na background sa pamilya sa lugar ng Austrian League, at maituturing silang isang grupo ng mga nangungunang anak sa lugar ng Austrian League. Nakita rin ni Shenbing ang taong paparating, at isang malamig na ngiti ang lumitaw sa sulok ng kanyang bibig. Tumingin siya kay Yehan at sa iba pa ng may mabangis na mukha, at sinabi, ngayon na ang oras para magsisi ka. Natatakot akong masyado kang nag-iisip. Mahinang ngumiti si Yehan, at sinuri ang grupo ng mga binatang mayaman. Young Master Shen, ang lalaking hindi nagbubukas ng kanyang mga mata ang hindi nagbibigay sa iyo ng mukha. Tapakan natin siya hanggang sa mamatay ngayon. Kung hindi ka nagbibigay ng mukha kay Young Master Shen, hindi mo ba talaga sineseryoso ang ating grupo ng mga tao? Hindi mo dapat gaanong isaalang-alang ang bagay na ito. Siya, mayroon pa tayong brother number 100 na naghihintay sa labas. Ang dalawang leader ang binata ay dahan-daang naglakad kasama ang isang grupo ng mga tao at tumayo sa tabi ni Shenbing. Pagkatapos, ang kanilang mga mata ay natural na nahulog kay Yehan at First Young Master Tang. Ma Xiao, Dong Liu, ang dalawang batang lalaki mula sa mainland na ito ay napakabaliw. Ngumisi si Shenbing, tumingin kay Yehan at sinabi, hindi ba kayo mabait? Kung may tapang kayo, lumabas kayo at makipagkompetensya sa amin. Nakarinig nito, nagbigay si Young Master Tang ng isang mapang uyam na ngiti, sumimangot kay Shenbing, at sinabi, anong uri ka ng sibuyas? Kung hahayaan ka naming umalis, aalis ba kami? Kung may kakayahan ka, anyayahan mo ang tiyuhin palabas ngayon. Bakit, ayaw mo pa ring gumalaw? Maaari bang natatakot ka? Ngumisi si Ma Xiao nang marinig ang sinabi ni Tang Dashao, at sinabi, hindi ba kayo dalawa ang napakamayabang mula kay Mr. Shen? Bakit kayo ganyan kaduwag ngayon? Dalawang lalaki na hindi alam ang dapat sabihin. Ito ang Olympic League, hindi ang mainland. Mag-ingat sa iyong sasabihin at gagawin. Huwag mong malaman kung bakit ang mga patay ay nakahiga sa kalye. Malamig din na sinabi ni Zia Donglio. Nakarinig nito, mahina siyang ngumiti si Yehan, inilipat ang kanyang mga mata sa mga taong ito, at sinabi, totoo, nakakita na ako ng maraming second-generation ancestor, at hindi naman parang hindi pa ako nakakakita ng mga taong mas baliw pa sa inyo. Sa maliit na lugar ng Olympic League, maaari kayong tumawag ng hangin at tumawag ng ulan, ngunit kung iiwan ninyo ang lugar na ito at ang background ng pamilya na maaari ninyong maasahan, sa paningin ko, hindi kayo mas magaling kaysa sa mga pulubi na umaasa sa sarili. Tungkol sa mga bangkay na nakahiga sa mga kalye, wala rin kayong kakayahang iyon. Ang tunay na madilim na bahagi ng underground world ay magpapidama sa inyo na ang buhay ng tao ay kasing baba ng isang langgam,
kaya huwag kayong basta-basta na mang-aapak ng mga tao, siguro, kung masyadong madalas kayong maglakad sa gabi, babagsak kayo ng husto, at babayaran pa ang inyong buhay. Hehe, kawili-wili na sinimulan mong sermonan kami. Sabi ni Mashao nang may malungkot na ngiti, bata, huwag mong lokohin ang mga tao. Wala pa tayong nakikitang mga eksena sa grupong ito ng mga tao. Narinig ko kay Mr. Shen na mahusay kang makipaglaban, tama ba? Magpapakita ako ng isang tao para anyayahan ka palabas ngayon, hahayaan kitang makipaglaro sa aking mga tauhan, at tingnan kung gaano ka kagaling makipaglaban. Pagkatapos ay kailangan nating tingnan kung kaya ka bang anyayahan ng iyong mga tao. Mahina pa ring ngumiti si Yehan, nakaupo sa reclining chair nang walang kaunting intensyon na bumangon, at si Tang ay nakaupo sa tabi ni Shumei na nakayakap sa kanya. Para sa ganitong uri ng labanan, hindi siya nag-alala. Tinitingnan ng timog, at maging ang ilang lugar sa Hilaga, walang sinuman na hindi kaya ni Yehan na tapakan. Xiao Guang, ang ilang mga tao ay napakagaling at mayabang. Ngayon ay ang iyong turn na maglaro. Nasa sa iyo kung makakabalik ako mula sa entabladong ito ngayon. Sabi ni Shen Bing sa isang binata sa likod niya. Nakarinig nito, tumawa ang binata na nagngangalang Xiao Guang at sinabi, Yang Master Shen, mangyaring maging tiwala, kung kaya pa siyang makipaglaban, siya ay nagmamayabang. Nangahas pa ba siyang maging mayabang sa harap nito? Pagkatapos magsalita, gumawa si Xiao Guang ng kilos ng baril gamit ang kanyang kamay, at pagkatapos niyang magsalita, agad siyang lumingon para gumawa ng mga pag-aayos. Nakita ito, ngumiti si Yang Master Tang at sinabi, Hanzi, mukhang gusto ng mga pamilyang ito na si Chao Zi ang lumapit. Hindi ako nagulat. Ngumiti si Yehan, ang paraan ng pagtapak ng mga anak na ito sa mga tao ay wala ng iba kundi ang paggamit ng kanilang background sa pamilya upang supilan ang mga tao, at kapag ang background ng pamilya ay hindi masupol, ginagamit nila ang kanilang mga koneksyon, at ang koneksyon na ito ay natural na tulad ng istasyon ng pulisya. Bata, habang may oras pa, mag-ulat tayo ng numero, at hayaan nating makita ng mga lalaki natin kung sino ang Diyos na nang ahas na ilagay tayo sa mata. Pinapanood ni Mashao si Yehan sa oras na ito, at para kay Tangda at least, automatiko niyang i-ignore iyon. Ngayon, makikita ng sino man na si Yehan ang nagsasalita. Nakarinig nito, ngumiti si Yehan at sinabi, hindi ko masabi ang tungkol sa mga Diyos, ngunit may kakayahan pa rin akong tapakan ng ilang maliliit na isda at hipon hanggang sa mamatay. Tungkol sa pangalan, patawarin mo ako, hindi ako sanay na sabihin ito sa mga taong umaasa sa kanilang background sa pamilya para ipakita ang kanilang kapangyarihan. Mayroon ka bang? Anong uri ng trick, mas mabuting ipakita ito sa lalong madaling panahon, abala ako, wala akong oras para gumastos ng oras dito sa inyo. Nakarinig ng mga salita ni Yehan, sinabi ni Shen Bing, Mashao, hindi na kailangang malaman ang kanyang pangalan para sa ganitong uri ng tao. Hindi ba sapat na ang mga taong tinatapakan natin sa Austrian League? Tinapakan natin siya hanggang sa mamatay at itinapon sa ilog para pakainin ang mga isda. Tama iyon, ang mga pangalan ng mga taong mamamatay ay hindi sulit tandaan. Ngumisi si Mashao. Para sa kanila, sina Yehan at ang iba pa ay patay na. Gamit ang kanilang enerhiya sa Olympic League walang sino man ang hindi kayang tapakan, hindi pa banggitin na mayroong higit sa 100 miyembro ng Axe Gang sa labas ng hotel na ito. Natatakot akong kayo ang magsisisi sa oras na iyon. Ngumisi rin si Young Master Tang. Ang dalawang panig ay nagkakaharap. Ang sitwasyon na ito ay naging lalong seryoso sa sandaling ito na nagpapataas ng interes ng mga taong nasa paligid na nanunood ng kasiyahan. Karamihan sa mga taong pumupunta rito ay narito para makilahok sa Global Sculpture Competition. Ang Global Sculpture Competition ay hindi pa nagsisimula. May mga libreng magagandang palabas na mapapanood na maaari ring mapawi ang kanilang pagkabagot at mapagan ang kanilang boring na buhay. Hindi nagtagal tulad ng naisip ni Yehan at ng iba pa, isang grupo ng mga uniformed na pulis ang naglakad papasok. Nakita ito, ang mga mata ay nahulog kay Yehan at sa iba pa isa-isa. Hindi nila maipakita ang mukha kay Shen Bing at sa grupo ng mga bata at matandang Yehan, ngunit ang Yehan at ang iba pa ba ay hindi maglakas loob na huwag magpakita ng mukha sa makina ng pagpapatupad ng batas. Kabanata 876. Nang dumating ang pulis, lalong lumala ang pang-uuyam sa mga mukha ni na Shen Bing at ng iba pa. Pagkatapos, ang grupo ng mga pulis ay direktang nilagpasan sina Shen Bing at ang iba pa at lumapit sa harap ni Yehan at ng iba pa, at walang pakialam na sinabi, dalawang ginoo, ngayon ay pinaghihinalaan namin na ilegal kayong pumasok sa bansa, pakitawid ang inyong mga dokumento.
Nakarinig nito, inangat ni Yehan ang kanyang mga balikat at nakangiting sinabi, mayroon akong ilang dokumento sa akin, nagtataka ako kung anong mga dokumento ang hinahanap ninyo. Sir, pakikiisa ko kayo sa aming investigasyon. Pakitawid ang inyong passport at ID card. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, isang malamig na liwanag ang sumilay sa mukha ng nangungunang pulis. Mataba, bakit sa tingin mo ay may pugad ng mga ahas at daga saan man sa mundong ito? Lumingon si Yehan at ngumiti kay Young Master Tang. Ngumisi si Young Master Tang at sinabi, Hanzi, ang ilang mga tao ay hindi pinunasan ang kanilang mga puwit ng malinis nang sila ay umihi, kaya naman sila ay natural na nakihalo sa ilang mga tao na may parehong amoy. Nakarinig nito, mayroong pagsabog ng liwanag na pagtawa mula sa lahat ng panig, at tumingin sila sa grupo ng mga pulis ng may pagbibiro. Nakita ito, nagdilim ang mukha ng nangungunang pulis, at sinabi niya, naglakas loob kayong insultuhan ang mga pulis ng bayan, ngayon ay gusto ko kayong aidmanda at dalhin silang lahat. Pagkatapos magsalita, ilang pulis sa likod niya ang agad na lumapit. Nakita ito, sina Shenbing at ang iba pa ay may pang-uuyam sa kanilang mga mukha. Hindi nila madalas na ginagawa ang ganitong uri ng bagay. Sa sandaling umalis sina Yehan at ang iba pa sa Blue Sky Resort Hotel, oras na para kumilos sila ng walang awa. Hintayin mo muna. Dahan-dahan na tumayo si Yehan sa oras na ito, tumingin sa grupo ng mga pulis na lumapit, at mahinahong sinabi, maaari kayong tawaging pulis, ngunit huwag ninyong idagdag ang salitang bayan tungkol sa pang-iinsulto, nais kong itanong kung anong ebidensya ang mayroon kayo. Ininsulto ko ba ang mga pulis sa pamamagitan ng pangalan? Dakpin ninyo silang lahat. Hintayin mo muna. Gayunpaman, habang handa ng arestuhin ng grupong ito ng mga pulis ang mga tao, isang boses ang nanggaling sa likod nila. Sa oras na ito, isang gwapong binata ang dumating dito na sinundan ng ilang tao. Sina Shenbing at ang iba pa ay lumingon lahat upang tumingin pumunta, nang makita ko ang isang taong paparating, narinig ko lang si Shenbing na nagsabi, kaya si Young Master Lin pala. Shen Xiao? Ma Xiao? Zia Xiao? Anong uri ng hangin ito ngayon? Hinaipan kayo sa ating lugar, patawarin ninyo ako sa pagiging malayo. Si Lin Xiao ay naglakad ng may ngiti sa kanyang mukha. Binuksan ito ng kanyang pamilya. Narinig ko mula sa mga tao sa ibaba na ang mga pulis ay dumating sa hotel, at may isang grupo ng mga gangster na nakaistasyon sa labas. Agad siyang pumunta rito. Kung ang bagay na ito ay hindi maayos na mahawakan, ang Blue Sky Resort Hotel ay guguluhin ng masasamang puwersa, at ang mga pulis ay darating sa pinto. Ang balita ng balita ay malapit ng maging headline na may napakalaking epekto sa Blue Sky Resort Hotel. Masyado nang magalang si Young Master Lin. Naglakad si Lin Yu para tingnan ang sitwasyon dito, at ngumiti ulit, ilan, hindi ko alam kung ako, si Lin Yu, ay hindi aalis, o ang mga tao sa ibaba ay napabayan ang ilan sa inyo. Mayroon tayong dapat pag-usapan, hindi na kailangang gumawa ng ganoong kalaking labanan. Nakarinig nito, sinabi ni Shenbing, Young Master Lin, hindi naman sa hindi namin kayo binibigyan ng mukha, ngunit ang ilang mga tao ay hindi kami sineseryoso, kaya kailangan lang naming anyayahan siya palabas para makipag-usap. Nakarinig nito, sinulyapan ni Lin Yu sina Yehan at ang iba pa, at nakangiting sinabi, Young Master Shen, maaari bang malutas ang bagay na ito para sa akin? Anuman, ang dalawang ito ay pumunta sa aking lugar. Nababahala ako sa kanilang kaligtasan. Natural, dapat itong garantisado. Nakarinig nito, agad na tumingin si Yehan kay Lin Yu. Ang taong ito ay mas mahusay kaysa kina Shen Xiao at ng iba pa. Nakaharap sa sitwasyon na ito, nanatili pa rin siyang nasa tabi ng kanyang customer. Ang mga taong nasa paligid ay palihim na tumango, ang isang hotel ay may ganyang manager, maaari silang mamuhay ng mapayapa. Paumanhin, Young Master Lin, imposibleng hayaan ang bagay na ito na ganito lang. Sino mang mang-aapak sa akin, lubos ko siyang tatapakan hanggang sa mamatay. Sabi ni Shenbing na may malungkot na mukha. Nakarinig nito, kumunat ang noo ni Lin Yu. Nakita ito, ngumiti si Yehan at sinabi, Young Master Lin, salamat sa iyong kabaitan. Dahil ang ilang mga tao ay hindi hahayaan ito, natural na hindi ko lang hahayaan ito. Tingnan natin kung sino ang mas may kakayahan. Ang mga mata ni Lin Yu ay nahulog kay Yehan, kaibigan ko, pinapayuhan kita na yumoko muna. Ang isang malakas na dragon ay hindi mananaig sa isang ahas, kaya hindi na kailangang maging matapang. Ha? Yumuko? Ang gusto ko ay ang kanyang ulo. Sino mang nang ahas na huminto ngayon, huwag mo akong sisihin, Shenbing, sa pagtalikod at pagtanggi sa kanya. Malamig na umi-NGO si Shenbing, Kapitan Li,
ang lapistanganang ito na nag-insulto sa pulis sa harap mo, gusto mo bang patayin siya? Malubhang parusa. Naintindihan ng pulis na tinawag na Kapitan Lee at agad na kumaway. Pagkatapos, kinuha ng grupo ng mga pulis ang kanilang mga posas at naglakad patungo kina Yehan at sa iba pa. Ang aking lalaki, hayaan mong makita ko kung sino ang nang-ahas na hawakan siya ngayon. Gayunpaman, habang handa ng arestuhin ng grupo ng mga pulis sina Yehan at ang iba pa, isang sunod sa moda at magandang babae ang naglakad patungo sa kanya. Ang aking lalaki, sino ang nang-ahas na hawakan siya? Sa likuran ng karamihan, isang sunod sa moda at magandang babae ang naglakad dito sa oras na ito. Ang hitsura ng babae ay napakaganda. Kung ikukumpara sa mga babaeng nakasuot ng maikling damit dito, siya ay parang isang iceberg snow lotus sa sandaling ito. Ang mukha na iyon, lubos na walang pakialam. Sa tabi ng babae, mayroong dalawang kabataan na sumusunod, at silang tatlo ay sabay na naglakad patungo rito. Pagkatapos marinig ito, ang kanilang mga mata ay lumingon sa kanilang mga posisyon isa-isa, at gayon din si Yehan, ngunit nang makita niya ang babae sa gitna, isang ngiti ang dahan-daang lumitaw sa sulok ng kanyang bibig. Well, ang taong iyon ay isang babae mula sa pamilyang Lee sa Xiangjiang. Kabanata 877. Ang nasa tabi niya ay ang anak ng hari ng pagsusugal at ang tagapagmana ng alahas ng Xiangjiang Guo. Hindi, ano ang sinabi niya lang. Ang kanyang lalaki. Naisip ito, ang mga mata sa paligid ay agad na nahulog kay Yehan. Maaari bang maging fiancé ni Miss Lee ang lalaking ito? Imposible, hindi pa naririnig na ang pamilya ni Miss Lee ay may fiancé. Gayunpaman, ang pamilya ni MS Lee ay hindi dapat magbiro tungkol sa mga bagay na nakakasira sa kanyang reputasyon, tama ba? Ang lalaking ito ay walang takot laban sa isang grupo ng mga kabataan sa Macau. Malamang, siya talaga ang fiancé ni Miss Lee. Nang tumingin sila kay Yehan, agad silang naging lubos na naiinggit. Ang background ng pamilya ni Miss Lee ay hindi lamang kamangha-manghang, ngunit siya rin ay isang henerasyon ng mahuhusay na babaeng negosyante na may natitirang hitsura. Ang pag-aasawa sa kanya ay tiyak na pangarap ng maraming lalaki. Nang makita ni na Shenbing at ng iba pa ang mga taong paparating, agad nilang sinabi sa isa sa kanila, "Young Master He, nandito ka rin." Mahinang tumango ang binata na nagngangalang He Xiao. Nang tumingin siya kay Yehan, medyo matalas ang kanyang mga mata, at sinabi niya, "Shenbing, espesyal na pagtatanghal ito ni Lin Yu ngayon. Kailangan mo bang pumili ng lugar kapag tinapakan mo ang mga tao?" Nakarinig nito, sina Shenbing at ang iba pa ay mukhang medyo hindi natural. Nakaharap sa binata sa harap nila, bagaman sila ang mga nangungunang anak ng Austrian League, hindi pa rin sila naglakas loob na kumilos ng mayabang sa harap ng taong ito, dahil ang binata sa harap nila ay isang mayamang ikalawang henerasyon na bilog ng Austrian League. Sa loob, isa sa mga pinakamahusay na pag-iral. Gusto mong pakialaman ang aking lalaki. Ang mga mata ni Li Xinran ay nahulog kina Shenbing at sa iba pa. May kaunting panunuya sa magandang mukha na iyon. Ang kanyang lalaki, sa Huaxia, ay isang bagay na kayang tapakan ng mga tao kung gusto nila. Nakarinig ng mga salita ni Li Xinran, sina Shenbing at ang iba pa ay kumunat ang noo. Natural nilang alam kung sino si Miss Lee, ngunit ang mga salitang ito ay nagparamdam sa kanilang mga mukha na medyo pangit. Maaaring ang bata ay may kinalaman kay Miss Lee. Gayunpaman, habang nakakunot ang noo ni na Shenbing at ng iba pa, sina Li Xinran at Guo Yunjiang ay nilagpasan sila at naglakad patungo kay Yehan. Young Master Ye. Si Guo Yunjiang ay tumayo sa harap ni Yehan at magalang na tumawag, pagkatapos ay tumayo sa gilid, ang lahat ng kanyang tinanggap ay ipinagkaloob ng lalaki sa harap niya, at sa kanyang puso, ang lalaking ito sa harap niya ay isang makapangyarihang pag-iral. Tumango si Yehan, pagkatapos ay hinawakan ang kamay ni Li Xinran at nakangiting sinabi, "Bakit ka pumunta sa Olympic League?" Pagkatapos ang ilang mga tao ay hindi na kailangang sabihin sa akin kapag pumunta sila sa Olympic League. Sabi ni Li Xinran na may isang nakapagagalit na boses. "Well, hindi ko alam na nandito ka." Nakangiting nahihiya si Yehan. Nakita ni Young Master Tang ang eksena na ito mula sa gilid, at agad na nakaramdam ng pagkatalo. Umiwas siya pakaliwat pakanan dito para pumili ng isang magandang babae, ngunit hindi na kailangang pumili ni Yehan, at isang magandang babae ang automatikong pumunta sa kanyang pintuan, at ito pa rin ang pinakamagandang babae. "Kalimutan mo na, hahayaan mo na kita." Sinulyapan ni Li Xinran sina Shenbing at ang iba pa at ang pulis na nakatayo sa kanyang harapan, at sinabi, "Ang aking lalaki, mukhang magkakaroon ng gulo sa pagsunod sa iyo saan ka man pumunta."
Mahinang ngumiti si Yehan, at sinabi, iyon ay dahil ang iyong lalaki ay napakagaling, ngayon kahit ang mga lalaki ay naiinggit at nagseselos, at gusto nilang tapokan ang aking ulo. Pagkatapos bakit hindi hayaang makita ni Zinran kung paano ka naglakad pabalik ng mayabang? Matigas na tumitig si Lee Zinran kay Yehan gamit ang kanyang magagandang mata. Ang isang magandang babae ay may utos, paano ako maglakas loob na huwag sumunod. Nakita ito, isang malamig na liwanag ang sumile sa mga mata ng binata na nagngangalang Hishaw na nakatayo hindi kalayuan. Young Master He, ang bagay na ito. Ang mga mukha ni na Shenbing at ng iba pa ay mukhang medyo pangit. Ang katayuan ni Miss Lee ay sapat na kalakihan, ngunit hindi sila natatakot na hawakan si Yehan, ngunit ang kinatatakutan nila ay si Young Master He, kung gusto niyang makialam, kailangan nilang umalis ng may pagkadismaya ngayon. Nakarinig nito, ang mga mata ni Young Master He ay nahulog kay Yehan at sinabi, ikaw ba ang lalaki ni Zinran? Hindi masama. Sumagot si Yehan, sumimangot ng kanyang mga mata at tumingin sa kabilang partido, naramdaman niya na ang lalaking ito ay may puot sa kanya. Napakaganda, narinig ko na ang tungkol sa iyo kay Zinran noon pa man, ngunit hindi pa ako handang maniwala. Itinuloy ni Hishaw, sa tingin ko ang lalaking minahal ni Zinran ay tiyak na napakahusay, kaya hindi ako makikialam sa mga pangyayari ngayon. Solusyonin mo ito sa iyong sarili, hayaan mong makita ko kung tama ang pinili ni Zinran. Nakarinig nito, ngumiti si Yehan. Mukhang ang lalaking ito ay ang kanyang karibal sa pag-ibig, at agad siyang ngumiti, para harapin ang grupong ito ng mga lalaki na nakakaalam lamang kung paano umasa sa kanilang background sa pamilya para lokohin ang iba. Hindi ko naisip na umasa sa sinuman, hindi pa natin kilala ang isa't isa dati, kaya natural na hindi kita hahayaang makialam. Nakarinig nito, ang mga mata ni na Shenbing at ng iba pa ay biglang sumilay ng isang malamig na liwanag. Ang bastardo na ito ay talagang tumawa sa kanila dahil hindi sila popular, damn it. Kabanata 878. Nababaliw ka na. Kalmadong sinabi ni Hishaw, umaasa lang ako na ang sasabihin mo ay magagawa, kung hindi, pipili si Zinran ng maling tao, at hindi ako susuko sa paghabol sa kanya. Ang aking babae, walang sino man ang makakaagaw sa kanya sa akin. At ang sasabihin ko ay natural na gagawin. Ngumiti si Yehan, kaya, kasama ako, wala kang pagkakataong habulin si Zinran. Talaga, maghintay tayo at makita, mahinang sinabi ni Hishaw, at pagkatapos ay lumayo, na walang intensyon na makialam kahit kaunti. Nakita ito, sina Shenbing at ang iba pa ay ngumisi at gumawa ng kilos kay Captain Lee. Hanggat hindi nakikialam si Hishaw, kahit na si Yehan ay may Miss Lee sa kanyang tabi, kumpiyansa sila na kaya nilang tapokan ang isa't isa. Natanggap ang titig ni na Shenbing at ng iba pa, naunawaan ni Captain Lee, at sinabi kay Yehan, ngayon, inihahabla kita sa pangalan ng pang-iinsulto sa mga pulis ng bayan, ngayon ay sumama ka sa amin at arestuhin ka. Hintayin mo, ayaw mo bang suriin ang aking ID? Gusto mo bang suriin ito bago magdesisyon? Ngumisi si Yehanhan, kinuha ang isang itim na ID mula sa kanyang mga bisig at itinaas ito. Nakita ito, si Captain Lee ay kusang kinuha ito at binuksan ito para tingnan. 4 o 5 segundo mamaya, ang kanyang mukha ay nagbago ng husto, at ang kamay na may hawak na sertipiko ay nanginginig. Nakita ito, ang mga pulis sa paligid ni Captain Lee ay mausisa na sumulyap, ngunit nang makita nila ang mga salitang People's Republic of China, Senior Agent, Security Bureau, at iba pa, ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago ng walang kabuluhan dahil sila ay lubos na nalilito sa kung ano ang kinakatawan ng sertipiko, malinaw. Nakita ang mga ekspresyon sa mga mukha ng mga pulis na ito, ngumiti si Yehanhan at sinabi, gusto mo bang personal na ipaalam sa akin para kumpirmahin ito, o para ilagay ka sa isang kasong pagtataksil, alam mo, isasagawa kita ngayon, ang iyong siya ay palaging sasampahan ng kasong pagtataksil. Nakarinig ng mga salita ni Yehan, ang mga mukha ng grupo ng mga pulis ay lalong nagbago. Ang mga salitang pagtataksil at pagpapatupad ay nagparamdam sa kanilang mga katawan na manginig sa takot dahil alam nila na ang isang taong may hawak ng ganyang sertipiko ay katumbas ng may hawak ng sertipiko. Isang lisensya upang pumatay, kahit na ang grupo nila ay mamatay, ito ay walang kabuluhan, at sasampahan sila ng kasong pagtataksil. Nang may nanginginig na mga kamay, ibinalik ni Captain Lee ang ID ni Yehan ng may paggalang, at sinabi, paumanhin, isusumit ko agad ang aking sulat ng pagbibitiw sa mga nakatataas pagkatapos kong umuwi, ngunit wala itong kaugnayan sa aking mga kapatid, umaasa ako sir. Kung mawawala ka sa aking paningin sa loob ng 1 minuto, maaari kong kunwari na hindi ka pa narito. Matigas na sinabi ni Yehan.
Nakarinig nito, tumango si Captain Lee, at umalis nang hindi man lang nag-hello kina Shenbing at sa iba pa. Nakita ito, sina Shenbing at ang iba pa ay medyo natigilan. Paano nangyari na ang panlilinlang ng paggamit ng pulis ay hindi na gumagana ngayon? Noong nakaraan, lahat sila ay ginamit ng isang beses, ngunit ang mga maingat na tao ay nakakita na ng ilang mga pahiwatig. Ang bagay na kinuha ni Yehan kanina ay tiyak na isang napakahalagang sertipiko, na nagparamdam sa mga pulis na desperado. Umalis, hindi na naglakas loob na guluhin si Yehan. Ang mga mata ni Hishao ay nakitid din, at pinag-cross niya ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib, at dahan-dahang sinimulang tingnan si Yehan ng diretso. Naramdaman niya na ang kanyang karibal sa pag-ibig ay hindi madali. Tumingin din si Linyo kay Yehan. Marahil, kung hindi niya kailangang magpakita ngayon, ang binata sa harap niya ay hindi magdurusa sa farsang ito. Mukhang ang lalaking ito ay kumpiyansa, hindi lamang dahil sa kanyang relasyon sa pamilya ni Miss Lee, dapat mayroong ilang enerhiya sa likod niya. Dapat ay ganito, wala siyang kakayahan. Natatakot akong hindi siya maglakas loob na makipaglaban sa mga binatang mayaman tulad ni Shenbing. Sa mga mata ng mga tao sa paligid, may unti-unting pagbabago. Marahil, ang lalaking palagi nilang hinahamak ay may maraming background, kahit na dapat siyang mas malaki kaysa kina Shenbing at sa kanyang grupo. Siya ay isang makapangyarihang dragon na tumatawid sa ilog, napakalakas na kaya niyang sugpuin, naglakas loob siyang maging napakalakas ng si Shenbing ay isang ahas sa lugar. Bastardo, ano ang nangyayari? Sina Shenbing at ang iba pa ay nagtinginan ng may malungkot na mga ekspresyon. Young Master Shen, dapat nating makuha ang lugar na ito, kung hindi ay magiging katatawanan tayo sa lugar ng Olympic League. Kalmadong sinabi ni Zia Donglio. Sa sandaling ito, lahat ay nanonood, mga tao pareho sa loob at labas ng bansa. Well, kung gusto nilang makuha ang kanilang lugar, kailangan nilang tapakan si Yehan. Siyempre, hindi ko hahayaang makalusot ang damuhon na ito ng madali. Tumingin si Shenbing kay Yehan na may mabangis na tingin sa kanyang mukha at sinabi, "Bata, alam kong mayroon kang ilang mga kasanayan, marahil si Miss Lee ang palihim na tumulong sa iyo. Ikaw, huwag kang umasa sa mga babae kung may kakayahan ka. Kung lalaki ka, lumabas ka at makipagkompetensya sa amin." Nakarinig nito, agad na natahimik si Yehan. Ang lalaking ito ba ay hindi sapat na gamitin ang kanyang ulo o ang kanyang mga mata? Kahit na si Lee Xinran ay nakatayo sa tabi niya, kailan niya hihilingin kay Lee Xinran na lumapit at magsabi ng isang salita para sa kanya? Hanzi, masasabi ko sa iyo na ang lalaking ito ay hindi kailanman naghugas ng mukha nang bumangon siya sa umaga, ang kanyang mga mata ay natatakpan ng uhog sa mata, o siya ay bulag. Ngumiti si eldest young Master Tang sa tabi ni Yehan. Marahil, wala siyang utak. Mahinang ngumiti si Yehan, at sinabi kay Shenbing, "Hindi ka makakapaglaro ng mga trick, at ngayon ay gusto mong makipagkompetensya sa akin ng bukas at matapat, okay, ngunit mas mabuting tiyakin mo na tinawag mo ako may sapat na mga tao para makipaglaban, kung hindi, kailangan mong maghanda ng mas maraming gastos sa pag-areglo. Natatakot akong ikaw ang mamamatay." Malamig na umi-NGO si Shenbing, dahil sumang-ayon ka na, Terena, hayaan mong makita ko kung gaano kalaki ang mga tao mula sa mainland, bukod sa kay Abangan at kay Abangan, kakayahan. Bakit ako sasama sa iyo? Sabi ni Yehan na may panunuksong ngiti, kung ang sinumang tulad mo ay tumawag ng isang grupo ng mga tao para hayaan akong kumilos, hindi ba ako mapapagod hanggang sa mamatay? Pagkatapos ano ang gusto mo? Malamig na sinabi ni Ma Xiao. Huwag kang mag-alala. Ngumiti si Yehan, dahil gusto mong maglaro, pagkatapos ay magsaya ka. Mas mabuting maglaro ng malaki. Sapat na ang excitement. Kung masyadong maaga itong matapos, hindi ba ito magiging nakakabagot? Sabi ni Zia Donglio, "Bata, gawin mo ang gusto mo, at sasamahan ka namin hanggang sa huli." Tama iyon, kasama kita ng napakatagal, dapat kang sumama sa akin. Ngumiti si Yehan, pagkatapos ay kinuha ang kanyang mobile phone at nag-dial ng isang numero. Tumunog ang telepono ng 2 segundo lamang. Nakakonekta ito, Young Master Ye. Ako ito, sabi ni Yehan, nasa Olympic League na ako ng napakatagal, ngayon ay oras na para subukan ang iyong mga nagawa. Nasa Blue Sky Resort Hotel ako, at may isang grupo ng mga bulag na lalaki sa labas, tulungan mo akong harapin ito. Kabanata 879. Pagkatapos magsalita, ibinaba ni Yehan ang telepono, at patuloy na tumingin kina Shenbing at sa iba pa na may ngiti sa kanyang mukha. Nakarinig ng mga salita ni Yehan, sina Shenbing at ang iba pa ay kumunat ang noo, at ang isang masamang kutob ay unti-unting lumitaw sa kanilang mga puso, ngunit hindi nila malaman kung saan nanggaling ang kutob na ito.
Habang lumalapad ang ngiti ni Han, lalong lumalakas ang kutob sa kanilang mga puso. Bata, anong uri ng mga trick ang nilalaro mo? Tanong ni Ma Xiao kay Yehan na may malungkot na mukha. Bakit ka nagmamadali? Hindi ito katulad ng iyong estilo ng paggawa ng mga bagay. Maaari bang natatakot ka? Mahinang ngumiti si Yehan. Natatakot? Nagbibiro lang, hindi pa tayo natatakot sa sinuman sa Olympic League. Malamig na umi-NGO si Ma Xiao. Mabuti iyon. Ang laro ay malapit nang pumasok sa isang kahangahangang plot. Huwag kang magmadali sa oras na ito. Kinuha ni Yehan ang kamay ni Li Xinran, umupo sa reclining chair, at umupo sa kanyang kondongen kasama si Li Xinran sa kanyang mga bisig. Ang reporter ay agad na sumimangot sa kanya, ngunit hinayaan siyang gawin ang kanyang ginawa. Ang eksena na ito ay nagparamdam sa titig ni Xiao na lalong lumamig. Ang buong atmosfera ay nagyelo dito. Sina Shenbing at ang iba pa ay hindi umalis. Ang mga tao sa paligid ay umaasa rin sa susunod na pag-unlad ng plot. Unti-unting kinokontrol ang pangkalahatang sitwasyon ng sunod-sunod, ang pambihirang kakayahang ito ay sapat na upang magparamdam sa maraming tao na tumingin sa gilid. Si Lin Yu ay tumayo sa gilid at hindi nagsalita. Ngayon, siya ay nasa bahay, ngunit ngayon, wala siyang kinalaman dito. Gayunpaman, pagkatapos maghintay ng ganito ng higit sa 10 minuto, tumunog ang telepono ni Lin Yu sa kanyang bulsa, na nakakuha ng atensyon ng mga tao sa paligid. Matapos niyang sagutin, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ibinaba niya ang telepono at tumingin kay Yehan ng may takot. Sa oras na ito, sa direksyon ng swimming pool, isang lalaking puno ng dugo ang tumakbo papasok pagkatapos habulin ng isang grupo ng mga security guard ng hotel, at sumigaw kay Ma Xiao sa tabi ng pool, "Atake, lahat patay! Lahat patay!" Nakarinig ng tatlong salitang ito, ang mga tao sa paligid ay lahat ay nagulat. Sa katanghaliang tapat, higit sa 100 tao ang lahat ay patay. Pagkatapos, ang mga nagulat na mga mata ay nahulog sa nakangiting binata na may hawak na babae sa kanyang mga bisig. Maaaring ang kanyang tawag sa telepono kanina ay nagpadala ng higit sa 100 tao sa impyerno. Lahat patay. Ang tatlong salitang ito ay nagparamdam sa lahat na nakarinig ng mga salitang ito na nagulat. Mayroong higit sa 100 tao sa labas ng hotel na ito, at ngayon ay lahat sila ay patay. At ito ay nasa katanghaliang tapat pa rin, lahat ng mga mata ay nasa binata na may ngiti sa kanyang mukha na yakap ang isang babae. Sa sandaling ito, maraming tao ang nakakaramdam ng lamig sa kanilang mga katawan. Ang ngiti ng binatang iyon ay parang ngiti ng isang demonyo sa kanilang mga mata. Isang tawag sa telepono ang nagpadala ng higit sa 100 tao sa impyerno. Gaano ito kalupit, upang maging madali? Tinitingnan ito, isang makapal na tingin ng inggit ang kumalat sa buong paligid. Ang binata ay tila may banayad ng ngiti at hindi nakakapinsala sa mga tao at hayop, ngunit sa sandaling siya ay sumalakay, siya ay mas nakakatakot at malupit kaysa sa tagapagpatupad. Isang tawag sa telepono ang maaaring magpasya sa buhay at kamatayan ng higit sa 100 tao. Isa-isa ang tumingin sa binata ng may mga mata na puno ng inggit, at ang paghamak sa mga matang iyon ay nawala na sa langit. Para sa isang taong ganoon kalupit at walang puso, si Shenbing, isang grupo ng mga maharlika na hindi kailanman pumatay ng kahit sino kahit na ginawa nila ito, binata, hindi mo siya kaya talunin. Ang mga mata ni Xiao ay dahan-daang lumiit. Bagaman nakakita na siya ng isang taong ganoon kalupit na pumapatay ng hindi kumukurap ang mata, hindi pa siya nakakita ng marami sa kanila. Bukod dito, ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang taong kasing bata ni Yehan. Sa sandaling ito, si Xiao ay mausisa, sino si Yehan? Bakit siya naglakas loob na maging ganoon katapang? Sa katanghaliang tapat, higit sa 100 tao ang ipinadala sa impyerno. Hadi, ang mga paraan ng henyo na doktor na siya ay talagang bakal na dugo. Hindi na natin kailangang magpakita, ngunit gusto ko ito. Itinaas ni Sharon ang kanyang ulo at tumingin sa posisyon ni Yehan, na may mahinang ngiti sa kanyang mukha. Galing siya sa gitnang silangan, at siya rin ang nag-iisang tagapagmana ng oil tycoon sa gitnang silangan. Siya rin ay isang taong malupit at walang awa. Ang mga paraan ni Yehan ay napakaganda para sa kanya. Tahimik na tumango si Hardy. Sa kasong ito, bagaman ang paraan ng bakal na dugo ay malupit, maaari itong makamit ang pinakamahusay na mga resulta. Ang isang madugong pagpatay ay mas nakakatakot kaysa sa anumang pagsasabuatan. Tinitingnan ng mga nasugatang tauhan na tumakbo, si Ma Xiao ay lubos na natigilan sa lugar. Maaari niyang piliin ang pinakamahusay mula sa Axgang, at lahat sila ay namatay sa loob lamang ng 10 minuto.
Ang kanyang isipan ay hindi makakaikot at isang cool na pakiramdam ang lumabas sa kanyang puso sa isang iglap. 100 tao ang papatay sa sandaling sabihin nila ito. Kung siya iyon, tiyak na wala siyang ganoong tapang at paraan. Bastardo, imposible. Si Shenbing ay may malungkot na mukha, nanginginig ang kanyang mga labi, at nanginginig din ang kanyang mga nakakuyom na kamao. Bagaman inutusan niya ang ibang mga tao na pumatay ng mga tao, at hindi sila kakaunti, pinatay niya ang 100 tao ng sabay-sabay, wala rin siyang lakas ng loob na gawin iyon. Ang isang grupo ng mga nagbabantang anak ng maharlikang pamilya ay tumigil sa pakikipag-usap ng sama-sama, tinitingnan ang nakangiting binata, lubos silang nagalak na ang kanilang ulo ay lumalaki pa rin sa kanilang mga leeg. Imposible. Mahinang ngumiti si Yehan, tumingin kay Shenbing at sinabi. Binalaan kita na huwag masyadong maglaro ng malaki, ngunit sa kasamaang palad ay hindi ka nakinig at ipinilit mong sundin ang iyong sariling paraan. Talagang naisip mo na ang Austrian League ang mundo ninyo. Ngayon ay gusto kong malaman, anong iba pang paraan ang mayroon kayo, maaari mo lang itong gamitin, at susundan ko ang mga ito isa-isa. Sa pamamagitan ng paraan, dapat mo munang timbangin kung kaya mong dalhin ang huling presyo. Nakarinig ng mga salita ni Yehan, habang ang mga mukha ni na Shenbing at ng iba pa ay pangit, ang kanilang mga nakabukas na bibig ay tila natigil sa kanilang mga lalamunan, at lahat sila ay walang imak. Sa eksena na ito, natatakot silang magiging mahirap ito. Ang lugar na ito ay bumalik dahil ang kanilang kinakaharap ay isang malupit na karakter na pumapatay ng hindi kumukurap ang mata. Sino ang makakagarantiya na kung siya ay magagalit mamaya, ang kanyang ulo ay mapahiwalay sa kanyang leeg? Ikaw na lalaki, hindi mo ba alam kung paano maging mas sibilisado sa solusyon? Umiling si Li Xinran, ngunit alam din niya na ang antas ng mga aktibidad ni Yehan ay lampas sa abot ng mga ordinaryong tao. Sa kanyang mundo, ang pagpatay ng daan-daang tao, ngunit isang napakakaraniwang bagay. Siyempre, gusto din niyang makita ang mayabang at makapangyarihang hitsura ng kanyang lalaki, ang pagtitiis sa lahat ng bagay na magpapatingin sa kanya. Ang isang lalaki ay dapat na puno ng dugo at mabuhay ng may sigla. Ang ganitong uri ng buhay ay isang buhay na walang pagsisisi. Kabanata, 900. Nakarinig ng mga salita ni Li Xinran, inosenteng nagkibit-balikat si Yehan. Hiniling lang niya sa lalaking iyon na lutisin ang mga problema sa labas, at hindi niya inaasahan na gagamitin ng kabilang panig ang ganoong radikal na paraan para pumatay ng 100 tao. Gayunpaman, si Yehan ay lubos na nasiyahan sa paglaki ng kalaban sa Austrian League. At least, ang kalaban ay nakakuha na ng isang lugar sa Austrian League. Tungkol sa mga kahihinatnan ng pagpatay sa 100 tao, hindi na kailangang mag-alala si Yehan. Ang mga taong ito ay mga gangster na nasa underground world na. Sa oras na iyon, kailangan lang niyang ipakita ang kanyang ID mula sa Security Bureau, at walang magiging problema. Mga lalaki, gusto ninyo pa bang maglaro? Magsalita ng mabilis, wala akong oras para gumastos ng oras sa inyo. Tumingin ulit si Yehan sa tahimik na sina Shenbing at ang iba pa, at ang mga panunuksong mga mata ay nagparamdam sa kanila na nagagalit, maglaro. Paano maglaro? Ang mga paraan ni Yehan ay lubos na nagulat sa kanila, kung magpapatuloy siyang maglaro, natatakot siyang talagang mawawalan siya ng buhay. Tinitingnan ng grupo ng mga binatang mayaman na sama-samang nagulat ng isang tao, sa sandaling ito, nang ang mga tao sa paligid nila ay natatakot, sila ay puno rin ng emosyon. Karaniwan, ang mga taong mas mababa ang profile ay ang pinakamakapangyarihan. Ang grupo ng mga binatang mayaman tulad ni Shenbing ay nasa lugar ng Austrian League. Ito ay kahanga-hanga, ngunit nakilala nila ang isang taong mas kahanga-hanga pa sa kanila. Bakit hindi ako sumama at makipaglaro sa inyo, paano iyon? Gayunpaman, habang nagagalit at tahimik sina Shenbing at ang iba pa, isang tao ang tumayo mula sa likuran nila. Si He Xiao, ang anak ng hari ng pagsusugal, ay isa rin sa mga nangungunang anak sa Austrian League. Huwag kayong maglakas loob na kumilos ng mayabang sa inyong harapan. Nakita si He Xiao na tumayo, sina Shenbing at ang iba pa ay nakahinga ng maluwag. Nakaharap kay Yehan, kahit na sila ay nag-iisa, pakiramdam nila ay parang nakaharap sila sa isang napakalaking bundok. Ang di nakikitang mapang-ipong aura na inilabas mula sa kabilang panig na nagparamdam sa kanila na wala ng hininga. Nakarinig nito, ang mga tao sa paligid ay agad na tumingin kay He Xiao na lumabas. Ang katayuan ni He Xiao sa lugar ng Austrian League ay mas mataas kaysa kina Shenbing at sa iba pa. Kung siya ay humakbang pasulong, kaya ba niyang supilan ang walang awang binatang iyon? Ang mga mata ni Yehan ay gumalaw, at sa wakas ay nahulog kay He Xiao na nakatingin sa kanya.
Ang aura ng taong ito ay tiyak na hindi maihahambing sa isang ordinaryong anak ng pamilya, at ang kanyang pagkakakilanlan ay tiyak na hindi isang ordinaryong tao. Gayunpaman, sa harap ng mga hamon, si Yehan ay hindi kailanman umurong, pabayaan na ang pagtanggi sa harap ng napakaraming tao, kahit na ang pagkakakilanlan ng kabilang panig ay napakamakapangyarihan, kaya ano? Kung gusto niyang maglaro, natural na patuloy siyang sasamahan. Bahagyang ngumiti si Yehan, at sinabi kay Hishao, kung gusto mong maglaro, syempre maaari mo, ngunit hindi ko alam kung paano mo gustong maglaro. Mahinang sinabi ni Hishao, hindi ko gusto ang masyadong maraming dugo, kaya gusto kong makipagpustahan sa iyo, may tapang ka ba? Makipagpustahan ako sa iyo, may tapang ka ba? Sa kabilang panig, tiningnan ni Hishao si Yehan, at mahinahong sinabi, isang aura ng mga nakakaakit na mata ay kumalat din mula sa kanya. Bilang anak ng isang hari ng pagsusugal, ang mga kasanayan sa pagsusugal ni Hishao ay natural na hindi pangkaraniwan, kasing husay ng tunay na pagtuturo ng kanyang ama. Tunay na pagtuturo sa mga tuntunin ng mga kasanayan sa pagsusugal, mahirap para sa kanya na makahanap ng kalaban sa Olympic League, at pinuri ng maraming tao bilang isa sa mga kandidato para sa susunod na hari ng pagsusugal. Nakarinig ng mga salita ni Hishao, mahina siyang ngumiti si Yehan at sinabi, dahil handa kang maglaro, syempre may tapang akong samahan ka. Pumili ka ng lugar, at tuturuan kita anumang oras. Okay, gusto ko ang mga masayang tao. Tumingin si Young Master He kay Yehan at sinabi, bukas ng alas 8 ng gabi, hihintayin kita sa Brilliant Casino. Umaasa akong makakarating ka sa appointment ng oras. Ngumiti si Yehan at sinabi, alas 8 ng gabi bukas, tiyak na naroon ako. Hintayin kita. Pagkatapos sabihin ito, umalis si Young Master He nang walang anumang pagsisisi. Nakita ito, sina Shenbing at ang iba pa ay sumunod kay Young Master He palabas. Kung hindi sila aalis ngayon, kung si Yehan ay magdudulot ng gulo mamaya, sila ang mga taong ito ay makakaramdam ng lalong nahihiya tungkol sa kanilang mukha. Imposible para sa kanila na tapukan si Yehan ngayon. Malapit na itong malaman ng mga piling bilog ng Austrian League. Pinapanood ang grupong ito ng mga taong umalis, mahina siyang ngumiti si Yehan. Hindi niya pinansin ang isang grupo ng mga second-generation ancestor na nakakaalam lamang kung paano umasa sa kanilang background sa pamilya para supilan ang iba. Kung gusto niyang supuin siya, ang kanyang mga paraan ay kailangang maging medyo mas agresibo. Mayroong isang kasabihan na totoo, ang ibinibigay ng mga magulang ay ang background, ang itinatayo mo ay ang bansa. Ngunit iyon ay ganoon kabata, tiningnan ito ni Yehan ng iba. Ang kaiabangan ng taong ito ay ipinakita sa kanyang mga buto, hindi katulad ni na Shenbing at ng iba pa. Ang ganitong tao lamang ang matatawag na tunay na nangungunang anak na may parehong background sa pamilya at paglilinang sa sarili. Ang mga hindi pangkaraniwang anak ay maihahambing. Hehe, mukhang pupunta tayo sa Brilliant Hotel para magpatuloy sa panunood ng isang magandang palabas ng alas 8 ng gabi bukas. Siyempre, ang gambler ay sapat na gulang na para maging anak. Narinig ko na ang tunay na pagtuturo ng kanyang ama na naubos ang kanyang mga kasanayan sa pagsusugal, ay may posibilidad na maging mas mahusay kaysa sa asul. Ang walang awang karakter na ito ay nakikipagkompetensya sa kanya sa mga kasanayan sa pagsusugal. Hindi ko alam kung sino ang magiging sa huli. Pindutin kung sino. Isa-isa ang tumingin kay Yehan ng may pag-asa. Ang isang grupo ng mga nangungunang anak ay nabigo na tapukan si Yehan, kaya paano nila kaya tapukan si Yehan sa pagsusugal? Pero na, huwag nating hayaang panoorin ito ng mga tao bilang isang palabas, umuwi na tayo. Hawak ni Yehan ang kamay ni Li Xinran, lumingon at sinabi kay Young Master Tang, pagkatapos magsalita, bigla niyang lumingon upang tumingin kay Lin Yu na tinapos ang tawag, ngumiti, salamat kanina. Wala, kung pupunta ka sa aking lugar para kumonsumo, natural na responsable ako sa iyong kaligtasan, ngunit kung iiwan mo ang aking lugar, masasabi ko lang na wala akong magagawa. Bukod pa rito, kahit na hindi ako nakialam sa bagay na iyon kanina, madali mo itong malulutas. Ibinaba ni Linyo ang telepono at nakangiting sinabi, kanina lang ay may tumawag mula sa labas ng hotel, at ang higit sa 100 tao ay nalinas na, at nalinas din ang lupa, walang makikitang dugo. Si Linyo ay lubos na nasiyahan sa puntong ito. Bagaman hindi niya alam kung sino ang mga taong iyon, tiyak na may kaugnayan sila kay Yehan. Ngumiti si Yehan at sinabi, kung ang isang hotel ay may manager na tulad mo, sa tingin ko ay gustong pumunta ng lahat sa iyong lugar. Ngumiti rin si Linyo at sinabi, salamat sa iyong pagpapahalaga. Alas 8 ng gabi bukas, inaasahan ko ang isang paghaharap sa pagitan mo at ni Hishao. Tiyak na manunood ako ng labanan noon.
Pagkatapos magsalita, nagtinginan ang dalawa at ngumiti, umalis si Ye Han kasama si Li Xinran, sumunod si Yang Master Tang sa likuran kasama ang kanyang babaeng kasama, at si Go Yunjang, na tahimik sa lahat ng oras na ito, ay naglakad din sa likuran.